Okay, so ito na yung content natin tungkol sa ano nga ba yung unang dapat ina-upgrade sa isang bisikleta. So, nandito ngayon si Kuya Ivan, ginagawa si Battle Hopper kasi meron tayong pupuntahan. Nagbabalik sa Battle Hopper after ng ilang taon, no? So, ito si Kuya Ivan. Kuya Ivan, hi ka naman! Ayan, no? Si Kuya Ivan ay matagal na mekaniko ng Budget Bikes Cavite. Ayan, dito yan. So, dito tayo lagi nagvo-vlog. So, Kuya Ivan, pakilala ka? Ako si Ivan po. Yun. Ivan mo. Ivan. Ilan taon? 27. 27. So, tatanong natin kung gaano na nga ba siya katagal nagme-mekaniko? Kuya Ivan, gaano na katagal yung pag-mekaniko mo? Actual bike shop, 3 years. 3 taon. 3 taon na sa actual bike shop. Yung bike shop na yun ay dito lang sa Budget Bikes Cavite. 2 taon dito. Tapos yung sa iba, mga months. Months. So, parang total ay 3 taon. Magta-3 taon po. Magta-3 taon sa buong career mo sa mga bike shop. Tapos, bukod pa doon, mayroon ka bang experience sa iba pang outside ng bike shop? Nag-online selling din kasi ako eh. Bali, nag-buy and sell ako ng mga bike, mga sirang bike, ayusin ko, tapos ibebenta ko rin. Aayusin tapos ibebenta Ako din. natuto mag-mekaniko. So, kailan pa yun? Kailan yung unang pag-mekaniko mo? So, matotal? Parang year 2014 ako nagsimula online seller. 2014, mababa pa yung Bitcoin nun 2014, so sobrang tagal na rin pala no online seller. Tapos, mostly ang ginagawa mo sa buong buhay mo ay ayos ng bisikleta or mostly about bicycle. Oo. Ganun. Mula 2014 yan. So, mula 2014. So, ito na yung tanong natin, no? Kasi madami nagtatanong sa akin ito. Mahirap kasing sagutin kasi iba-iba tayo ng sentimento tungkol diyan. Pero tatanungin natin yung sabihin natin na isa lang ang expert kasi nga matagal na rin siya sa pagmekaniko. Alamin natin kung ano nga ba yung talagang unang ina-upgrade sa isang bisikleta. So, Kuya Ivan, ano nga ba talaga yung unang dapat na ina-upgrade sa isang bisikleta? Kapag may bago kayong bisikleta, madalas kasi dyan yung pedals niyan, plastic, yun ang pwede yung una yung i-upgrade sa seal bearing. Parang yung ganito, yung kay Battle Hopper, ang ganyan. Yan kasi hindi pa seal bearing yan. So dapat pala yung pedals muna. Pero depende rin sa sitwasyon, di ba? Depende rin no? Kasi may mga tao na yung mga bumibili pa dito sa Budget Bikes Cavite, ano yung unang ina-upgrade nila? Mostly, yung pinakamadami talaga. Meron sa seat post kasi kalimitan yan bakal. Tapos ang gusto nila alloy. Oo, ginagawa nilang alloy yung seat post. Yung sample, ayan yun. Ito yung mga sample ng seat post na bakal pa. Ayan, karamihan sa mga na-budget natin ay ganyan. Basta budget kasi, bihirang-bihira yung mga alloy niyan, di ba? So, Evan? Bihira. So, yan, bihirang-bihira yung alloy ng mga ganyan. So, mostly pala dito, yung mga nagpapagawa ay mga seat post yung uno-una, tapos yung mga pedals. Pero in terms of sabihin natin pang matagalang upgrade ba, ano yung dapat inuuna? In terms of comfortability pala. Pag comfortability yung usapan, ano dapat ang unang-unang ina-upgrade sa isang bisikleta? Parang bike fit ka niyan eh. Kung medyo mataas kang tao, tapos yung bike mo ay medyo malapit sa'yo, yung handle, pwede mong habaan yung stem, pwedeng hiklian. Bali yung stem yung minsan na ina-upgrade ka agad yan. Pero ang mahal kasi ng bike fit, di ba? Ang mahal ng bike fit paano pag hindi ako makapag-afford ng bike fit? So paano yung gagawin ko? Sabihin natin, ako bumili ako ng bisikleta. Tapos paano ko malalaman kung sukat sa akin or komportable ba ako sa nabili ko? Basta yung eksakto yung pagka umupo ka sa upuan ng bisikleta mo, hindi ka nakatingkayad sa pedal, tapos sakto yung kamay mo dun sa may handlebars dun sa mountain bike mo. Kumbaga hindi ka nangangalay, ganon? Kung saan ka komportable, yun, doon ka. So dapat pala ganun. Yun yung sabi kong, yun yung madalas kong sabihin pala sa mga vlog ko. Kung bibili kayo ng bisikleta, mas maganda kasi kung sakyan nyo. Mahirap kasi kung sabihin natin bumili ka tapos nag-traffic,
Siyempre, pag traffic, bababa ka ng bisikleta mo. Hindi yung literal na baba na dalawang paa na sa ano Kumbaga, yung itlog mo is nasa gitna ng ano mo, ng top tube mo. Kapag sumasabit, is ibig sabihin, hindi sa'yo yung bisikleta, baka niya nakumula, o baka niya nakumula. Malaki yung frame mo. Ganun. So, ibig sabihin, malaki yung frame mo. Yun yung tendency na sobrang delikado pag nag-traffic. Kasi nga, pag nag-traffic, sabihin natin hindi sukat sa'yo yung frame, tapos nakatingkayad ka, may tendency niya na magaganong ka eh. O kaya gaganong ka, di ba? So, yun yung isa sa mga pinakamahirap na mangyari sa isang siklista kapag traffic tapos hindi sukat sa'yo yung frame. Ano ba yung ma-advise mo, sabihin natin sa mga baguhan na bibili ng bisikleta? Ano, dun sa mga bago pa lang, syempre safety first, helmet, tapos yung knowledge sa paggamit ng bike, yung mga gearing, kung paano gamitin yung bike. Tapos, gamayin mo lang yung bike mo. Dapat parang connected kayong dalawa. Iwas sa aksidente. Ganun. Pero sa experience mo ba, okay ba mag-upgrade ng hub agad? Kasi yung iba gusto maingay, di ba? Gusto na maiingay na bike eh. So, para sa'yo ba, napaka-reasonable ba pag nag-upgrade ka kagad ng hubs mo? Kung Sabihin natin naka-seal bearing ka naman, alloy na yung hubs mo. Gusto mo lang magkaroon ng maingay na hubs. Ano ba yun? Practical ba yun? Or ano sa sarili mong opinion? kung pang bike to work naman kasi yung bike mo na gagamitin, pwedeng doon ka na sa quality. Yun na yung gamitin mo. Kasi pang matagalan namin naman, di ba? Pang matagalan. Pero kung sabihin natin, ba't ka bibili? At sabihin natin, magbigay ka ng reason kung baka sila bibili ng maingay na hubs. Reason? Yung advantage kasi nun yung mga kasabay mo, maririnig ka kagad nila. Oo. Para iwas aksidente. Parang aware sila na nandito ka sa likod nila. Kasi mostly ng mga nakikita kong dapat may ganyan na maiingay na hubs ay yung mga nagtitrail, di ba? Kasi alam mo naman natin sa trail, masikip lang yung daan dyan mostly kasi parang one way lang yung niya, maliliit lang yung daanan sa trail eh. So, ang tendency niyan kasi kapag may ingay yung hubs mo, sabihin natin sumemplang ka or nakatigil ka sa isang trail, maririnig mo na may paparating, di ba? Yung talaga, di ba? Yung talaga yung, kasi yung parang nabasa ko dati eh. Ang pinakagamit daw talaga ng maingay na hubs ay sa trail para marinig ka nila pag may parating na, no? And isa pa sabihin natin dito sa mga area na matao, sabihin natin sa syudad, ang pinaka niyan is pag parang sa mga kanto-kanto din, di ba? Tama. Parang maririnig ka pag liliko ka na, ganyan. Parang nakamotor ka, parang ganun. Yung maingay yung motor mo, tapos maririnig ka ng mga nandun na nakatambay. Oh, yun nga, no? Aksidente. Tapos, ang disadvantage lang talaga niyan, eh, syempre, habulin ka ng mga aso. Di ba, gano'n naman? Yun ang disadvantage. So, yun ang disadvantage. Ito pa, may isa pa akong tanong. Ito, may mga nagtatanong din sa akin ito, eh. Yung mga nagtatanong kali sa akin, gusto lang malaman, ano ba talaga yung pinaka magandang gawin? Bumili ng built bike, yung mga ganyan na bisikleta, sabihin natin yung mga ganyan, yung buo na, o yung pa-project bike ka na lang. Ano ba talaga yung maganda? Bumili lang built bike or project bike? Pagka may budget kayo, mas maganda yung mag-project bike na lang. Kasi mapipili mo yung mga pyesa. Kaso nga lang, pag nabuo mo na yung bike, medyo mahal. Pero pili mo yung mga bawat pyesa na gusto mo. Pero kung tamang budget lang, isang buong build bike na lang yung kunin nila. Pero sabihin natin ako, beginner ako, gusto kong sumubok ng bisikleta. May pero naman ako. Ano yung mabibigay mo sa aking advice? Bibili ba ako ng bibili ba ako ng built bike or mag-project bike na lang ako? Yung built bike na lang para nandyan na, wala ka nang problema. Tapos parang ano na lang 'yon, parang papakaramdam mo na lang kung may enjoy mo. Kasi nga naman pag bumili ka ng sabihin natin pag nag-project bike ka, sabihin natin ang halaga 5,000 baguhan ka sa bisikleta, nag-project bike ka kagad. May tendency kasi na mag-asawa ka. Di ba? Sabihin natin hindi mo talaga hilig yung bisikleta tapos nag-project bike ka. So parang sayang, di ba? Oo, Sayang yung pera kaya parang ang advice ni Kuya dito is mag-build bike muna. Built bike. Oh.
Ayun nga, yun yung sagot doon sa mga nagtatanong sa akin na yun. Mag-build bike muna kayo. Kaya Kuya Ivan na mismo nang galing na dapat build bike muna. And kapag na-enjoy nyo, syempre, doon na kayo mag-upgrade sa mas higher, no? Saka doon mo kasi alamin papakiramdaman mo kung para saan ka, kung MTB ba, kung gravel, or road bike. Ito Kuya Ivan, sabihin natin ito baguhan ako sa bisikleta, wala akong kaalam-alam. Ano ba yung pinaka magandang discipline sa akin? Sabihin natin, ano bang magandang bilhin? MTB ba? Gravel bike ba? Road bike ba? O aero bar? Aero bar. Or aero bike? Ano ba yung pinaka? Para sa mga baguhan, yung pinaka magandang bilhin. Pinakamaganda, yung mountain bike pa rin. Tapos yung sakto sa height mo, kunwari 26, tapos MTB. Gamayin mo yung bike, tapos yung skill muna sa kalsada, sa kalye, kung paano magbike, yung road sign, kung paano tumawid, ganun, kung paano lumiko, ganun. Oh, yun, magandang advice nga yun. Kabisaduhin mo. Oo nga, kasi nga sabihin natin pag baguhan ka, hindi mo alam yung mga road sign, yung mga tamang pagsignal, pag signal, pag mga traffic, pag liliko ka, di ba? Yun dapat ang alamin mo. And tama rin naman na MTB yung unang magamay. Kasi nga pag nagamay mo yung MTB, parang magiging magaan na sa'yo pag lumipat ka ng road bike, di ba? Kasi yun ang na-experience ko nung MTB gamit ko si Battle Hopper, ayan. Lumipat ako ng gravel, mas magaan yung ano niya, mas magaan yung feeling niya. No? Tama ba? Tama. O yun, tama nga naman yung ating ano dito. So yun, yun yung mga madalas kong maano Pero sa mga sizes ba, ito na. Meron pang isang tanong tungkol sa mga ganito Yung mga sizes ba kasi ng ano is tama ba yung sabihin natin ano ba yung pinaka magandang size para sa isang ano? Yung pagpili ng size pala, ang gulo ko no. Paano pa pumili ng isang size ng bisikleta? Paano pumili ng Kasi ako kasi bilang content creator ng bisikleta, pag ginugil mo kasi yan, yung size kasi na nandoon is 52, 54, sabihin natin, sa kanila kasi parang medium pa yun Pero sa atin kasi, large na yun, di ba? Parang iba yung Asian size doon sa American size, di ba? Pag mga budget, ano ba yung pinaka magandang size para sa isang mamimili? Ano, yung sa frame, Oo. Ano yung dapat pala na lang ano yung pag bibili ng bisikleta, ano ba dapat yung isaalang-alang muna? Bukod sa budget, syempre alam naman natin, pag bibili kang bisikleta, dapat alamin mo muna yung budget, di ba? Tungkol naman sa size, paano ba pumili ng isang size ng bisikleta? ano, depende kasi sa height ng tao yan. Nung bibili. Kung, kunwari, 5'6 ka, pwede yan sa 27.5, pwedeng medium yung frame mo. Tapos yung wheel set, 27.5 din. So nandun talaga siya. Magpipit dapat yung height mo dun sa size ng bike mo. Tsaka dapat hindi siya sayad yung itlog mo doon sa top tube. Yun ang importante, di ba? Huwag mo ipipilit yung, kunwari, 5'4 ka, tapos 29er gusto mo. Pwede naman, maitatakbo mo yun. Kaso, masyadong malaki yung bike para sa'yo. Yun nga lang talaga. Pero ito, advisable ba talaga na mag-upgrade agad pag bumili ng bisikleta? Ano, kung pang bike to work, pwede. Kasi kailangan quality yung bike mo Walang aberya na mangyayari. Yun. Pag bike to work, dapat talagang quality. Paano kung budget bike lang ako tapos wala akong pera? Alam mo naman, syempre, pag bike to work ka, minsan on the budget lang talaga sila. So, ano yung dapat unang i-upgrade nila pag nagkapera sila? Ano, pedal. Para maganda yung pedal. 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 Pag sa bike naman, ano bang mas okay pag beginner? Hydraulic na ba kagad or combo shifter or mechanical? Ano, yung between hydraulic tsaka mechanical, tapos beginner ang gagamit, dun muna sila sa mechanical brakes. Kasi yung hydraulic masyadong malakas, baka may preno yung unahan, babaliktad sila. Madami na ako nakita ang ganyan sa online na nauuna. Bumabaliktad na uuna yung kasi sa pagbabrake kasi dapat unahin mo lagi yung likod. Lalo pag baguhan ka, 'di ba dapat una mong malaman kung ano nga ba yung harap at likod na brake, 'di ba? Kasi pag na-brake mo ng sabi natin palusong ka, tapos nadiin mo yung naka-hydraulic tapos nadiin mo yung brake sa unahan,
isa mag-360 ka, no? Yun ang napaka-delikadong sitwasyon or scenario kapag baguhan tayo sa bisikleta. So ang suggestion mo, mechanical muna. Mechanical. Pag baguhan. Pag mechanical kasi parang gagamayin mo muna yung brake, di ba? Kaysa naman hydraulic ka kaagad, Magugulat ka. Magugulat Kasi malakas ka. ang preno nun eh. mas makapit kasi talaga yon. No? Pero kung may pera ka naman at kaya mong gamayan ng yung hydraulic, is pwede naman. Pwede naman. Pwede naman talaga, kaso nga lang, yun lang. Medyo gagamay mo talaga siya maigi kasi may mga baguhan na nadidiin yung brake. Ang tendency, syempre, aksidente. So, ayan. Ano yung last message mo para sa mga viewers natin dyan, para sa mga bibili ng bisikleta? Last message, ano? Yung mapapayo mo sa kanila, pag bibili silang bisikleta, ano ba yung dapat nilang unahin? O isaalang-alang, mga ganon. Pag bibili kayo ng bike, wag niyong kakalimutan syempre yung helmet. Tapos Importante yun. Gamayin niyo yung bike niyo. Tapos ingat. Ganon. Laging dasal yun. So, ayan mga alien. So, ayan, galing na mismo sa isang mekaniko dito sa Budget Bikes Cavite sa yung experience ni Kuya Ivan sa sobrang tagal na rin, 3 years sa isang bike shop. Tapos bukod pa doon, yung sa labas ng bike shop, online selling siya ng mga bisikleta. Syempre, pag online selling, nagtutuno ka, is mo yung bisikleta, i-set up mo. So, para sa inyo ba, kontento na ba kayo sa mga sagot ni Kuya Ivan? Syempre, galing niyan sa galing na mekaniko yan no? Yung mga tinatanong nyo sa akin, isa tinanong ko sa kanya. So, marami pa tayong ibang mga mekaniko na kuha na ng mga sentimiento. Hindi lang si Kuya Ivan, hindi lang sa Budget Bikes Cavite. Lahat ng mga pumuntahan nating mga bike shop is tatanungin natin yung mga mekaniko kung ano ba lahat ng mga tinanong natin kay Kuya Ivan is uulitin natin itanong sa mga iba pang mekaniko ng mga bike shop na mapupuntahan natin. So yun lang mga alien, huwag kalimutan mag-like, comment, and mag-subscribe, and i-share nyo na rin sa mga tropa nyong walang masyadong alam sa bisikleta o gusto lang may malaman sa tungkol sa bisikleta. So yun lang mga alien, like, comment, subscribe, so be it, I love you all. Signing out.